Hello guys. Kain tayo. Hello mga friends, mga ka-reels, mga fathers. Magandang umaga po. Kakain po tayo ng rice. Dito tayo para makita tayo. Medyo masarap yung ating luto na munggo. At meron tayong ulo ng isda. Paborito ko kasi yung ulo ng isda. Pero ano yan? Pirasong isda. Hiniwa ko lang. Ayan. Meron kang bagoong. May bagoong. So, ang pagkain na yan ay ang ulam na yan pala ay nagkakahalaga lang siya ng 70 pesos. Meron akong ulo ng isa. 70 pesos na Mas gusto ko yung ulo. So, anyway, Tayo. may nagtatanong pala sa akin about sa paano ko daw hinandle ang pag-uwi ko sa Pilipinas dahil wala na daw akong trabaho. At isa pa, paano ko daw paano ko daw kinukuha yung mga pang-araw-araw. Alam nyo guys, yung mga kapwa ko OFW na nagbabakasyon sa Pilipinas. Ano lang yan? Tipid, mag-ipon para pag-uwi ng Pilipinas, huwag basta-basta magbitaw ng pera, lalong-lalo pag hindi na kailangan. Kasi alam niyo yung unang abroad ko nung sa Jeddah pa ako, umuwi ako ng Pilipinas na meron naman akong dala pero konti lang. Tapos bigay dito, bigay doon. Pagdating ng araw naubos yung pera ko. So wala nang panggastos. So dumating yung time na yun na walang-wala ako, wala tayong malapitan. Kasi kahit yung mga kamag-anak natin, hindi naman talaga natin malapitan ang mga yan. So natuto ako doon sa oras na yun. So itong pangalawang abroad ko ay may ipon naman ako, kaso lang sigpit. Medyo mahigpit talaga dito sa Pilipinas. Lalo ngayon nagmahalan lahat. Biruin mo isang patatas, mahal na masyado, isang piraso 30 pesos. Or may mababa man 25 pesos. Mga ganun. So medyo mahirap talaga siya. Kaya kung hindi rin lang importante yung bibilihin mo, huwag na. Kasi mahirapan kapag wala ka ng pera. So ang ginagawa ko ay pag nag-online selling naman ako dito sa bahay kasi meron naman akong internet, nagpalagay talaga ako ng internet. Gawa ng ganito nga ang mangyayari kasi wala tayong trabaho, kasi gagaling lang natin sa ibang bansa. So kailangan nating may ng income kahit pa paano. Mga lamang taon bago ako nakakain. So yun ang ginagawa ko pag uwi ko. Nag-online selling, pero doon ko sa isang account, hindi dito. Basta matagal na ako hindi nakakain ng munggo. So kahit pa paano may kita naman, nakakabayad naman ng billings. Kaya sa mga nag-abroad na pauwi na ng Pilipinas, gusto ko iwasan niyo yung bigay dito, bigay doon. Shopping dito, shopping doon. Kasi pagdating ng araw, wala ka ng pera, walang lalapit sa'yo, walang magbibigay. Kaya medyo matuto tayo. Andun yung gamit ko sa bagahe, yung mga gamit ko sa pagbablog, kaya tiis-tiis lang muna. Nagtatanong kung mag-abroad pa daw ako ulit. Hindi ko po alam. Hindi ko pa alam sa ngayon kasi napagod ako. Yung bang nanawa ko sa trabaho na hindi mo maintindihan ang mga pang-araw-araw na Pero mabait naman yung amo ko, kaso lang nakaramdam lang talaga ako ng pagod. Ang iba talaga yung dito sa Pilipinas. Nakakatulog ka ng maayos, mahirap nga lang kasi wala kang income buwan-buwan na ganun kalaki. Nakakatulog ka ng maayos, nakakain ka ng maayos doon. Isang araw lang ako kumain ng kanin. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na hanggang gabi, wala nang kain. Uli, kape, pag nagutom kape, kaya doon ako nagkakasakit ng ulcer. Mahirap sa abroad kasi mas marami ang trabaho kaysa kain. Marami ang trabaho, maraming utos,
konti lang pahinga. Makapagpahinga ka lang, minuto lang. Tapos ayun na naman. Nabulunan ako guys. Pero sa totoo lang, nakakaipon ka dun kasi walang kalpas. Doon yung sahod mo. Yun nga lang, iba talaga pag andito sa Pilipinas ka sa Luzon. Pero di natin alam, baka dumating yung panahon na mabaliktad yung utak ko, babalik ko ulit sa abroad. Pero pag-iisipan ko pa. Kasi hindi pa tayo nakaka-uwi ng Mindanao. Hindi pa ako nakabisita sa nanay ko. Doon sa Palalabs ko, hindi pa rin ako nakapunta. Ganon ang buhay abroad. Ganon ang buhay sa ibang bansa. Hindi Ang ganda ng mawawala filter ang na to. oras mo. Kasi Wala yung nga tigil ko sa ano, mukha. bayad ang oras mo. Pagtungtong mo pa lang sa hagdanan, papasok sa loob ng bahay namin, bayad na ang oras mo. Yun yung laging naririnig ko. Lagi nilang sinasabi. Pagtungtong mo pa lang sa bahay ko, ganon. Bayad na ang oras mo. Swerte naman ako dun sa ama ko kasi yung sweldo tuloy-tuloy. Nakakain ka pero minuto lang. Hindi ka pwedeng kumain ng pang katulad sa atin na pwede kang humahawak ng cellphone habang kumakain. Doon, bilisan mo ang kain kasi tatawagin ka pa. Ganun yun. Kaya nga sa gabi ako naliligo. Yung off time ko na sa gabi ako naliligo. Kasi pag araw hindi talaga kaya. Kaya doon ako nagkakaroon ng sakit na nahihilo na ako. Kasi isang beses lang ako kumain ng kanin sa isang araw. Tapos kulang sa tulog. Hanggang dito na lang guys. Bye bye.